Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mayaman, mayaman ako. Mula sa palasyo sa ilalim ng lupa, ang Aaron ay nakaayos sa bahay na kawayan sa likod ng Longpo. Sa oras na ito, nililinis ni Ivory ang silid. Bagamat nalinis na ni Longpo ang silid ng maaga, nagpakulo pa rin si Ivory ng tubig at nililinis ito. Para kay Ivory, ito ang tahanan kung saan maaari silang manirahan ng mahabang panahon. Bahay na walang usok at apoy, anong klaseng bahay ta? Sa sandaling matapos ni Ivory ang pagluluto ng tubig, hindi niya naiwas ang ilingon ang kanyang mga mata sa kalangitan, alam kong kumuha ka ng 2 kahon ng alahas. Tingnan mo ang iyong munting pagmamalaki. Asawa, hindi mo ba naiintindihan? Magkano ang 2 kahon ng alahas? Ang mga hiyas na nakolekta ko mula sa silong ay 12 beses na higit pa kaysa doon. May pakialam ba ako? Ako ay nagmamalasakit sa mga buto. Hindi itinago ni Aaron ang kanyang kasiyahan. Sa isang paraan, siya ay gumawa ng isang kapalaran, at siya ay gumawa ng isang kapalaran. Sids, sa tingin mo kulang ba tayo sa pagkain? Higit pa rito, hindi masyadong mahalaga para sa atin na kumain o hindi, Ivory scorned. Sa tingin mo ba buto ng pagkain yan? Nagkakamali ka. Ang mga buto na ito ay kailangan lahat para sa paggawa ng lahat ng uri ng magic pill. Halimbawa, ang mapait na malamig na prutas, at halimbawa, ang napakalamig na damo ng apoy, hehe, ang mga buto, ay inaani, nandoon na ang lahat, hindi masabi ni Aaron kung gaano siya kasaya. Ano ang pinakamahalagang bagay sa alchemy? Una, teknolohiya. Pangalawa, materyales. Kung teknolohiya ang pag-uusapan, mayroong isang lihim na script ng Xianling Island. Ang mga materyales ay binili sa auction house dati. Gusto ko lang magsanay ng ilang pangkaraniwan para sa aking mga disipulo. Hindi ko alam na may ilang mahiwagang paraan upang gawing kayamanan ang basura sa sinaunang aklat na ito, ngunit higit sa lahat, ang mga materyal na may mataas na antas ay ang solusyon din. Sa simula, ang isang Wankuhan Lotus ay maaaring maging isang karaniwang hari ng direkta, ngunit ang Wankuhan Lotus ay mas mababa lamang sa mga butong ito. Hindi ito yumaman. Ano ba yan? Mula sa isang maliit na magsasaka hanggang sa isang mayamang tao. Nang marinig ang mga salita ni Hansanian, natigilan si Ivory, dahil ang mga ito ay mahalagang mga materyales sa mundo. Anuman sa mga ito ay sapat na upang palitan ang 10-10 milyon o kahit na 100 milyong amethyst. Masasabi pa nga na ang mga bagay na ito ay walang halaga sa pamilihan. Damn it, hindi ba totoo? Si Ivory ay napakabait na tao. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang matuwa. Naglalakad siya papunta sa Aaron at umupo. Matapos makita ang mga salita sa mga sinaunang aklat, dilat din ang mga mata ni Ivory. Naiintindihan na ngayon ng mag-asawa kung bakit pinatay pa ni Wang Xuanzi ang kanyang amo para makuha ang posisyon ng pinuno. Para sa maraming tao, ito ay talagang isang malaking tukso. Ngunit sinasabi nito na ang mga buto ay maaaring tumubo lamang kapag sila ay patay na sa lambak. Shit! Lambak na ba ng mga bangkay? Nanlulumo ang tingin ni Aaron kay Ivory. Bakit ba lagi mong binabanggit ang Bangkay Valley?
Kung ito ay isang mahalagang lugar, paano ito hahayaan ni Wang Wenji? Bakit hindi ka pumunta at tingnan? Iniisip din ni Ivory na talagang kakaiba ito. Ilabas mo muna sila. Aaron, nasabi ko na kay Lola ng matagal na baka magkaroon tayo ng iba pang mga disipulo. Oo, sa madaling araw ng sumunod na araw, pinalaya ng Aaron ang lahat ng daang tao sa 8 kaparangan na mundo. Sa panahong ito, ang mga alagad ng alyansa ay nagsanay araw at gabi at mabilis na umunlad, lalo na sina Ning Yu at Fu Mang, isa umabot sa gitnang yugto ng pagpatay sa kasamaan, ang isa naman ay umabot sa gitnang yugto ng kungtong. At si Qin Shuang ay higit na naglaro sa Niener, ngunit gayon paman, si Qin Shuang, na may natatanging talento, ay umabot sa gitnang yugto ng pagpatay, kasamaan, napakabilis na dumaan sa marami. Sa iba pang mga disipulo, ang pinakamasama sa kanila ay nasa itaas na antas ng Daojing, at karamihan sa kanila ay nasa gitna ng banal na lupain. Ang Ethereal Realm. Sa loob ng higit sa 10 araw, ngunit sa 8 kaparangan na mundo sa loob ng mga dekada, bagaman mayroon silang ordinaryong talento, ngunit sa loob ay mayroon silang maraming aura, na isang mahusay na pagpapabuti. Mula sa panahong ito, si Jiang Ho Bai Shaosheng ay espesyal na bumalangkas ng kaukulang mga plano para sa alyansa. Pinangunahan ni Fu Mang ang atrasadong lalaking disipulo para maging Blood Hall, at pinangunahan ni Ning Yu ang sarili niyang disipulo para maging gang ng kababaihan. Sila ang kaliwat kanang general ng alyansa. Napakatalino ng pagkakaayos na ito. Makatitiyak ito na may mga taong tutulong kay Mang, at ang kapangyarihan ni Ning Yu ay hindi magkakalat. At the same time, kung may mangyari, they can check and balance each other. Nang lumabas ang isang grupo ng mga tao at nakita ang Xianling Island, nagulat sila at nataranta. May mga taong hindi man lang naramdaman na nagbago na sila ng lugar, dahil hindi ito parang 8-way world, mas parang 8-barren world. Kinuha ni Aaron ang babaeng dragon upang makilala ang lahat. Bagamat ang babaeng dragon ay isang alipin noon, binawi ni Aaron ang kanyang katayuan at hiniling sa lahat na igalang siya ng sapat. Nagpadala rin siya ng isang tao upang pagsilbihan siya. Para sa Han 3,000, ang tanging buhay na babaeng dragon ay maaaring ang tanging totem ng Xianling Island sa nakaraan. Pagkatapos manirahan sa lahat, kinuha ni Aaron si Ivory, hinawakan si Han Nayan, sinundan ang Longpo, at naglakad hanggang sa likod bahay, mga 10 metro sa kabilang direksyon ng mahinang tubig. Biglang huminto sa isang napakatuyo na bukas na espasyo. Ito ang lambak ng mga bangkay, master ng isla. Napatingin si Aaron sa tuyong espasyo sa harapan niya. Halos basag na ito. Dahil sa sobrang kakulangan ng tubig, ang bitek ay halos kasing lapad ng 2 daliri. Malaki ang ulo ni Aaron, pero hindi siya nagsasalita ng kalokohan. Dinampot niya ang balde at diretsyong dinala ang tubig. Ngunit pagkaraan ng halos 1 oras, sa pisikal na lakas at tibay ng Aaron, ibinalik niya man lang ang 12-12 bar aisles ng tubig upang patubigan ang bukid. Ngunit nang tumingin si Aaron sa lupa, hindi siya nakaimik sa sukdulan. Tuyo pa ang lupa. Ano ba iyan? Masyado bang matagal ang lupa? Gaano karaming tubig ang kailangan? Naramdaman ni Aaron ang kanyang ulo at labis na nanlumo. Gayunpaman, nagpa siya si Aaron na baguhin ang paraan. Pagkatapos ng lahat, kung ang tagtuyot ay masyadong mahaba at masyadong kulang sa tubig, ang ilang barrels o kahit 12-12 ng mga barrels ng tubig ay hindi malulutas ang problema. Ang patubig lamang ang makakapigil sa tagtuyot. Sa pag-iisip nito, nakahanap si Aaron ng isang lawa sa likod ng isla, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika sa catamaran, direktang ipinapasa ang tubig sa lawa sa pamamagitan ng energy belt, tulad ng pagpasok sa gully, na dumadaloy sa lambak ng bangkay sa di kalayuan. Gumamit ng maraming enerhiya ang Aaron, at napakabilis ng agos, ngunit makalipas ang 1 oras, may nangyari na labis na naging hanggal sa Aaron. Tulad ng 2 mga gisantes, ang lawa ay dinala sa patay na lambak ng Han 3,000. Napunta pa ang buong lawa sa ilalim ng lawa dahil walang tubig. Ngunit ang lambak ng bangkay ay katulad lang ng dati. Sobrang basag pa, sobrang tuyo. Ito ang multo, isang lawa ay sinipsip na tuyo, ngunit ito ay tuyo pa rin. Exaggeration ba yon? Kailangan ba ng tubig ang lupa? Hindi mapigilan ni Aaron ang kakaibang pakiramdam ng kanyang ulo. Naramdaman din ni Ivory na ito ay isang bagay na mali. Sa ilang sukat, ang lupa ay kapos sa tubig,
ngunit hindi ito ganito. Dapat nating malaman na ang lawak ng lawa ay hindi bababa sa 10 beses o higit pa kaysa sa lupaing ito. Gayunpaman, sa napakaraming tubig na iregado, kahit na ang lambak ng bangkay ay hindi ganap na natuyo, walang refleksyon. It's been decades since my master passed away, at walang nag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras. So, kulang ba talaga ang tubig? O, gusto mo bang maghanap pa ng tubig? Kalsada ng Ivory. Isipin na ang sinabi ni Ivory ay makatwiran din, ang Aaron ay hindi na nag-isip pa, ang buong tao ay lumipad sa himpapawid, isang bird's eye view ng kalapit na pinagmumulan ng tubig. Sa wakas, nakatuon siya sa nag-iisang pinagmumulan ng tubig daan-daang metro ang layo mula sa lambak ng bangkay. May lawa pa naman doon, pero hindi bababa sa 4 na beses na mas malaki kaysa sa nauna, kaya kahit mag-isa lang, hindi magiging problema ang pagdidilig sa lawa dito. Mag-isip ng gawin, Aaron oras na ito direktang walang pakundangan, gamitin ang lahat ng enerhiya, direkta sa buong lawa tubig lahat inilipat sa field. Sa hangin, isang malaking bola ng tubig ang dahan-daang itinaas mula sa lawa, at pagkatapos ay nahulog sa lambak ng bangkay. Ang pangalan ng kalikasan Porter, Aaron ay responsable. Sa pagbuhos ng tubig mula sa langit sa lambak ng bangkay, nag-aatubili si Aaron kay Ivory at nagbiro, ito lang ang malapit na mapagkukunan ng tubig. Kung ang mouse ng tubig ay hindi makakain ng sapat, maaari lamang niyang gamitin ang mahinang tubig doon upang tubigan mo. Walang pagpipilian si Ivory kundi ngumiti ng mapait, paano? Sisirain mo ba ito kung hindi mo makuha? Ang mahinang tubig ay matutunaw kahit ang mga bato, hindi pa banggitin ang lupa sa maliit na bukid. Pagdating ng mahinang tubig, tinatayang wala na ang lambak ng bangkay. Ngunit nang biglang bumagsak ang boses ni Ivory, nangyari ang malalaking mata at maliliit na mata ng 2 pang tao. Ang baha sa buong kalangitan ay bumabagsak sa lambak ng bangkay. Ito ay tumatagal lamang ng 1 bula at mawawala sa tuyong lupa, na walang natitira. At ang bula na iyon, sa mga mata ni Aaron, ay parang isang nakakatuwang tawa. Hanggang ngayon, may umaagos na tubig. Ito ay isang laki ng nickel. Aaron pakiramdam mukha mainit na sakit, mahirap hindi talagang nais na pilitin ang iyong sarili na may mahinang tubig dito. Paano kaya iyon? Sumimangot din si Ivory. Malinaw, sa yugtong ito, hindi ang problema ng mahabang tagtuyot at kakulangan ng tubig, kundi ang kakaibang problema sa lambak ng bangkay. Dahil hanggang ngayon ay hamupan na ang tubig ng 2 lawa, hindi pa banggitin na ang lambak ng bangkay ay maaaring maging basa, ngunit hindi bababa sa ito ay hindi tulad ng ngayon. Ito ay hindi nagbago sa lahat. Kahit na ang lugar kung saan ang ibabaw ay direktang basang-basa ng tubig ay nagpapahid pa rin ng mga kamay sa abo. O, 3,000, subukan ang mahinang tubig. Biglang tumingin si Ivory kay Aaron. Han Sunny Leng, gusto mo ba talaga akong mag-higanti? Naaalala mo ba ang mga mural? Sabi ni Ivory. Sa pagsasalita tungkol sa mga mural, maingat na naalala ni Aaron, at tila naunawaan na ang mga salita ni Ivory ay hindi biro. Nang makita ng 2 tao ang tubig sa mga mural, pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nila masabi kung bakit kakaiba ang tubig sa mural. Ngayon isipin ito, marahil, ang mga kakaibang tubig, isa pang punto. Isipin dito, ang Aaron ay direktang tumakbo sa mahinang bukal ng tubig, ngunit sinubukan ng ilang beses, walang paraan upang alisin ang mahinang tubig. Hindi magandang gumamit ng mga ordinaryong kasangkapan. Kapag gumamit ka ng enerhiya, parang suntok lang sa bulak. Ito ay hindi gumagana sa lahat. Aaron, narinig ko na ang mahinang tubig ay wala sa 3 kaharian, at wala ito sa 5 elemento, kaya mahirap para sa ating karaniwang mahika na magkaroon ng anumang epekto dito. Sabi ni Ivory sa oras na ito. Out of the 3 realms, out of the 5 elements, ngunit dahil ito ay umiiral sa Xianling Island, ipinapakita nito na ang mga tao sa Xianling Island ay may paraan para ilipat ito. Sumimangot si Aaron. Sumasang-ayon si Ivory sa Aaron, ngunit anong paraan ang ginagamit ng mga taga-isla ng Xianling para ilipat ang tubig? Agad na nagmuni-muni sina Aaron at Ivory. Ilang sandali pa, nagulat silang tumingin sa isa't isa, at ang kanilang nakatutok ang mga mata sa fairy ring ng Aaron. Subukan mo ba? Tumingin si Aaron kay Ivory at mahinang sinabi.
Sumimangot si Ivory at tumango. Aaron direkta ng isang enerhiya sa engkanto singsing, biglang, ang mga pulang bagay sa singsing biglang isang twist, at pagkatapos ay sa labas ng ring, ito ay isang pulang ilaw. Pagkakaisa ng puso't isipan, biglang pinatatag ni Aaron ang kanyang isip, direktang kinokontrol ang pulang ilaw, at pagkatapos ay pinalawak ang pulang ilaw sa mahinang tubig sa lambak. Sa pagsikat ng pulang ilaw, kapansin-pansing nagbago ang mahinang tubig. Ang pulang ilaw ay magiging mahinang tubig na mabagal na pakete, na may ideya ng Aaron, direktang tumaas sa kalagitnaan ng hangin, gumagana ba ito? Si Ivory ay tumingin kay Aaron ng may kagalakan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba. Seryoso, Aaron ay napakagwapo. Aaron ay hindi nagsasalita ng walang kaparerikan, seryosong kontrolin ang mahinang tubig, at pagkatapos ay ipinadala ito hanggang sa lambak ng bangkay. Sa likod ng pulang ilaw, isang tilamsik ng mahinang tubig na diretsyong basang-basa ang lambak ng bangkay, nakatitig sa lambak ng bangkay, at sa oras na ito, ang mahinang tubig splash, and finally with the Corpse Valley Dry Ground formal contact. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.